Isa sa mga pinaka nagustuhan ko dito, matagal talaga siya malowbat. Kung bang backup phone lang hinahanap mo, isa to sa mga masasuggest ko sa'yo. Alright, so in this video, pag-usapan naman natin ang battery capacity nitong ating hawak na phone, which is the Xiaomi Redmi A5. Ito yung isa sa mga pinaka-affordable na budget phone, entry-level phone in the market right now, no? And this is offered by Xiaomi Redmi brand. Ang nagustuhan ko dito is, malaki yung battery niya, no? 5,200 mAh na. Ang OS niya is Android 15 Go edition. So, hindi talaga kabigatan yung kanyang OS, which I think is nakaka-help din para mas ma-extend pa yung kanyang battery life. Yan. Kung hindi ka heavy user, kung casual user ka lang, magtatagal to sa'yo ng siguro mga 2 to 3 days, kanyan. Pero kung heavy user ka, 1 whole day, magtatagal sa'yo to. Ngayon, kung naghahanap ka ng pang-backup phone mo, sa main phone mo na medyo mabilis malowbat, kasi ito sa mga marirecommend ko na pang-backup phone. And ang promise dito ng Xiaomi is at least 2 major Android updates. And then magkakaroon din siya ng 4 years of security patches. Ang price nito is around 3 to 4,000 pesos, ganyan. Ako nabili ko siya less than 4,000 pesos. Pero pag nakasale kasi minsan, nagle-less than 3,000 pesos siya. So kung mabili mo siya ng less than 3,000 pesos, super sulit na talaga siya. And then aside from that, maganda rin yung kanyang design. Ayan. Ang aking napiling color is lake green. Meron din siyang color gold, black, and blue. Tapos nung dumating siya, kasama niya sa box niya, meron ng charger, cable, and then jelly case. Which is a good thing, no? Kasi diba sa ibang brands, wala nang kasamang charger, diba? So ito kahit di siya ganun kamahal, no? Budget phone, kasama pa rin niya yung charger. And bibilin mo na lang dito, if ever, is yung tempered glass. Ayan, para mas protected din yung screen niya, diba? Ayan. And kung balak mo bumili ng mga extra cases dito, marami na rin available din sa market. So, madali ka makakahanap. Yan. Tapos ang chipset niya is yung Unisoc T7250, which is one of the most reliable chipset sa mga entry-level phones or yung budget phone categories, no? Yan. So maayos naman siya gamitin, no? Hindi siya malag. Especially na ang refresh rate kasi ng phone na to is 120Hz yung max niya. And then yung camera quality niya, no? Hindi naman siya pang flagship level, syempre kasi budget phone lang naman to. Pero usable naman yung makukuha mong pictures dito. And meron akong mga pinost na sample pictures and videos sa profile ko, check mo na lang. So kung gusto mo rin ng ganitong phone, na pang backup phone, or siguro pang regalo this Christmas for your parents or your kids, diba? And then within the range of 3,000 to 4,000 pesos, check mo na lang dyan sa Yellow Basket, yan ko nabiling sa akin para same quality and legit store din yung mapagbilan mo. Yun lang, sana nakatulong tong video, and if you have any other questions, just let me know in the comments and follow for more tech content.